Kumusta ka? Salamat sa pagsama sa amin. Para sa ating pagsusuri ngayon, may hawak tayong mga dokumento na bumubuo ng isang napakalaking kwento. Ang pamagat niya ay Ang Bunga ng Pagkatalo. Oo. At yung mga materialis na ipinadala mo, parang naglalahad sila ng isang sinaunang tunggalian, isang awayan sa pagitan ng ahas, isang babae at yung kanyang supling o binhi. Tama. So ang misyon natin, himayin tong mga teksto, kilalanin kung sino ba talaga tong mga karakter na to at unawain yung buong arko ng kwento. Mula simula hanggang sa inaasahang katapusan. Tara, simulan na natin. Sige. So yung pinakapundasyon ng buong salaysay, yung inciting incident, kumbaga, nandun sa pinakaunang aklat sa Genesis 3:15. Dito mismo, pagkatapos nung unang pagkakasala, nagdeklara yung Diyos ng isang awayan. Sinabi niya sa ahas, maglalagay ako ng awayan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. At ito na yung pinakasikat na linya, ito ay dudurog ng iyong ulo at ikaw ay tutuklaw sa kanyang sakong. Yun. Hindi lang to basta kwento tungkol sa isang hardin, di ba? Pinapakita ng mga materialis mo na ito ay isang propesiya na nagsisilbing parang blueprint para sa isang mas malawak na kosmikong drama. Sandali, nagustuhan ko yung term na ginamit mo, kosmikong drama. Oo. Parang pang blockbuster movie. So anong ibig sabihin yan sa konteksto ng mga dokumentong to? Hindi lang ko simpleng away sa pagitan ng mga tao dito sa lupa. Tumpak. Ayon sa mga source na hawak natin, yung drama hindi lang nangyayari sa nakikita nating mundo. May labanan sa isang spiritual realm. Okay? Sa pagitan ng puwersa ng Diyos at ng puwersa ng tinatawag na ahas o si Satanas. At yung mga pangyayari sa kasaysayan, mula sa pagpili sa Israel hanggang sa pagbuo ng simbahan, mga pisikal na pagpapakita lang yun. Parang mga eksena, kumbaga, sa mas malaking digmaan na nangyayari sa likod ng mga kortina. Okay, malinaw yan. So kung isa tong drama, kailangan natin kilalanin yung mga aktor. Umpisahan natin sa babae. Sino siya? Kasi malinaw sa mga dokumento na hindi to si Eva lang, di ba? Simbolo siya. Oo, simbolo siya. So ano o sino yung sinisimbolo niya? Dito ngayon pumapasok yung isang napakagandang metafora na paulit-ulit na ginagamit sa mga teksto. Yung konsepto ng tipan bilang isang kasunduan sa kasal or betrothal. Yung relasyon ng Diyos sa kanyang bayan palaging inihahalin tulad sa isang kasal. Okay. May nobyo, yung Diyos, at may nobya, yung kanyang bayan. Itong babae na to, siya yung collective na katauhan ng nobyang ito. Pero binabanggit sa mga materyales mo na may dalawang tipan para may dalawang engagement. Tama. May lumang tipan at bagong tipan. So ibig sabihin nagpalit ng nobya? Magandang paglalarawan yan. Kasi sa ilalim ng unang tipan o lumang tipan, yung bansang Israel yung itinuring na orihinal na nobya. Okay, sila yung una. Oo, sila yung pumasok sa isang tipan sa bundok Sanay na sinelyuhan ng dugo ng mga hayop. Yun ang kanilang engagement. Gayunpaman, binabanggit sa isang source mo sa aklat ng Jeremias na sinira ng Israel yung tipan na to. Ang ginamit na salita ay pangangalunya, isang pagtataksil sa kanilang nobyo. So, kung nasira yung unang tipan sa Israel, parang divorce, di ba? Anong nangyari sa status nila? Totally napalitan na ba sila ng simbahan? O mas komplikado pa yung paliwanag sa mga source? Medyo mas komplikado. Hindi siya simpleng pagpapalit, kundi isang pagpapatuloy at pagpeperfekto. Dahil nasira yung unang tipan, itinatag yung bagong tipan. Okay. Sa pagkakataong ito, yung simbahan na binubuo ng mga Hudyo at Hentil na nananampalataya kay Kristo, siya na yung nobya. At ang nobyo, si Kristo mismo. Iba na rin yung nobyo. Oo, at ang pinakamalaking pagkakaiba at ito yung dahilan kung bakit hindi na ito masisira ay kung paano ito sinelyuhan. Hindi na dugo ng hayop. Ano na? Yung sariling dugo na ni Kristo. Grabe. Dahil dyan, inididiin ng mga source na yung bagong tipan na to, panghabang buhay na hindi na mabibigo.
So yung babae sa kosmikong drama, siya yung buong bayan ng Diyos. Sa lahat ng panahon, nagsimula sa Israel at nagpapatuloy sa simbahan. Okay. So yung babae pala ay isang kolektibong katauhan. Ang logical na susunod na tanong dyan, kung marami sila, yung binhi o supling ba nila, marami rin. Dito nagiging crucial yung detalye sa mga source, di ba? Eksakto. At yan yung isa sa mga pinaka-nakakagulat at mahalagang punto sa mga dokumento mo. Akala mo, mga binhi, in plural. Kasi yung babae ay isang grupo. Oh, yun yung akala ko. Pero binibigyang diin sa isa sa mga source sa Galatia na ang pangako ay para sa iisang binhi, hindi plural. Sinasabi doon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na parang tumutukoy sa marami. Ah, okay. Kundi at sa iyong binhi na iisa na siyang si Kristo. So isa lang pala, isang tao lang ang tinutukoy na gagawa ng decisive blow. Wow. Okay. So isa lang pala yung bida na dudurog sa ulo ng ahas. Paano naman inilalarawan ng mga materyales mo yung pagdating at pagkatao ng binhi na to? May ilang mahalagang punto dyan na konektado sa isa't isa. Una, sinasabi sa Galatia na siya ay isinilang mula sa isang babae. Ito yung direktang koneksyon niya sa bayan ng Diyos, sa Israel, yung orihinal na nobya. Makes sense. Pangalawa, sinasabi ring siya ay isinilang sa ilalim ng kautusan. Hindi siya dumating para sirain yung kautusan ng lumang tipan. Ah, so para to pa rin. Oo, patuparin ito sa perpektong paraan. Anong ibig sabihin ng tuparin ito sa perpektong paraan? Hindi ba sapat yung mga utos na nakasulat sa bato? Ayon sa mga source, hindi. Kasi yung kautusang nakasulat sa bato, panlabas lang. Ah, okay. Kayang sundin ng isang tao sa labas, pero sa loob, iba yung nasa puso. Ang ginawa raw ni Kristo ay isang radikal na pagbabago. Kunuha niya yung kautusan mula sa mga tapyas na bato at isinulat niya ito sa mga puso ng mga nananampalataya sa kanya. So naging panloob na? Oo, gilawan niyang isang panloob na prinsipyo, isang desire na sumunod, hindi lang isang obligasyon. Ito yung tinatawag na kautusan ni Kristo at ito yung mismong puso ng bagong tipan. Okay, kumpleto na yung mga bida sa kwento. Ang simbahan bilang babae at si Kristo bilang binhi. Ngayon, balikan natin yung mismong propesiya sa Genesis, yung pagdurog ng ulo at pagtuklaw sa sakong. Paano ba yung eksaktong naganap ayon sa mga dokumento? Dito na yata papasok yung action scene ng kosmikong drama na to. Ito na nga, inilalarawan to bilang isang labanan na may dalawang magkaibang yugto, isang estratehikong digmaan. Okay? Yung unang yugto, yun yung direktang komprontasyon sa pagitan ng binhi, si Kristo, at ng ahas, si Satanas. Ito yung main event. At ano ang resulta ng laban na yan? Paano natin i-interpret yung pagdurog ng ulo at pagtuklaw sa sakong? Yung pagdurog sa ulo ng ahas, yan yung sumisimbol sa mapagpapasyang tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Yung mga sandata ni Satanas? Oo, yun yung mga pangunahing sandata niya para alipinin yung sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli, winasak ni Kristo yung kapangyarihan ng mga yan. Ito yung fatal blow. Okay, pero tinuklaw pa rin yung sakong niya so nasaktan pa rin siya. Oo, nasaktan siya. Yun yung pagtuklaw sa sakong, yung pagpapako sa kanya sa krus. Inilalarawan to bilang isang masakit pero pansamantalang sugat na nagawa ni Satanas. Namatay pa nga siya pero hindi yun yung katapusan. Dahil nabuhay siyang muli. At pagkatapos noon, may nangyaring isang napaka-estratehikong bagay. At ano yon? Sinasabi sa isa pang source mo, sa Aklat ng Pahayag, na matapos yung kanyang tagumpay, yung anak na lalaki na siyang binhi ay inakyat sa Diyos at sa kanyang trono. Umakyat siya sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Wow, teka, so yung pag-akyat ni Kristo sa langit, hindi lang yun simpleng pag-alis Isa pala yung strategic move. Oo. Parang sa chess, nung umakyat siya parang nilagay niya yung king niya sa isang posisyon na hindi na matitira. Kaya napilitan yung kalaban na ibaling ang atake sa ibang pyesa.
Ganun ba yung larawan? What's fascinating is, yan mismo ang larawan, napakagandang analogy. Dahil umakyat na si Kristo sa trono, nasa isang posisyon na siya ng absolutong kapangyarihan at kaligtasan. Hindi na siya kayang saktan o direktang atakihin pa ni Satanas. Talo na siya sa one-on-one. Talo na siya doon. At dahil sa matinding pagkatalo at frustration na to, yung galit ni Satanas kailangang humanap ng bagong target. Dito na nagsisimula yung ikalawang yugto ng digmaan. At sino na ngayon ang target niya? Ang babae. Dahil hindi na niya maabot yung bine, ibinaling ni Satanas ang lahat ng kanyang galit at pag-atake sa babae, sa simbahan, at sa mga tinatawag na natitirang bine nito. Natitirang binhiso, may iba pa. Oo, at dito, particular sa pahayag 12:17, binibigyan tayo ng dalawang napaka-espesifikong katangian ng mga targets na to. Hindi lang sila basta naniniwala. Ano yung dalawang katangian na yun? Sinasabi doon na yung galit ng dragon, yung ahas, ay napunta sa mga sumusunod sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Sinasabi ng mga source na itong dalawang to, pagsunod at hayagang pagpapatotoo, yan ang mismong nagiging target ng kaaway. So yung labanan lumipat. Oo, lumipat mula sa isang individual, si Kristo, patungo sa isang komunidad, ang kanyang mga tagasunod. So parang sinasabi ng mga materialist na to na ang simbahan na ang nasa frontline ngayon, sila na ang nagpapatuloy ng laban. Bigger picture. Oo, yung tungkulin na labanan at pagtagumpayan si Satanas sa lupa na ipasa na, in a way. Malinaw na sinasabi sa pahayag 12:11 kung paano sila nagtatagumpay. Paano ro? At tinalo nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo. So hindi sa sariling lakas. Hindi, nakasalalay pa rin to sa tagumpay na tinapos ni Kristo yung dugo ng kordero. Pero isinasabuhay nila yung tagumpay na yun sa pamamagitan ng kanilang matapang na pagpapatotoo. Ang laban ay nagpapatuloy sa lupa sa pamamagitan ng mga nananampalataya. Kung ganoon, at kung nagpapatuloy pa rin ang laban, nasaan na tayo ngayon sa timeline nitong kosmikong drama? Paanong inilalarawan ng mga sources yung panahon natin ngayon? Balik tayo sa metapora ng kasal. Inilalarawan yung kasalukuyang panahon bilang isang engagement period. Okay. Naghihintay. Oo. Yung nobya na siyang simbahan at yung nobyo, si Kristo, ay magkatipan pa lamang. Nangako na sila sa isa't isa, pero hindi pa sila official na nagsasama sa iisang tahanan. Isa itong panahon ng paghintay, paghanda, at pananabik. Isang panahon ng paghahanda kung gayon. Anong kailangang mangyari bago maganap yung kasal? O yung pagbabalik ng nobyo? Dalawang pangunahing bagay ang binibigyan diin. Una, yung ultimong layunin ay yung lubusang pag-alis ng kasalanan sa buong sanglilika. Pangalawa, habang naghihintay, ang tungkulin daw ng mga lingkod ng Diyos ay ihanda yung nobya, ang simbahan, para sa pagbabalik ng nobyo. Kailangan siyang Maging, dalisay, tapat at handa? meron bang partikular na palatandaan ayon sa mga tekstong to na maghuhudyat na malapit na yun? Isang signal na handa na ang nobya. This raises an important question and may binabanggit na isang napaka-espesipiko at medyo nakakagulat na detalye. Hango to sa isa sa mga source mo sa pahayag 6. Inilalarawan doon yung mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nagtatanong sila hanggang kailan pa, Paminoon? At ang sagot sa kanila ay maghintay pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-lingkod at mga kapatid na papatayin ding tulad nila. Teka, itinakdang bilang ng mga martir? Parang ang bigat pakinggan yan. Medyo mabigat. Ibig sabihin ba, may kota ng paghihirap bago dumating yung katapusan? Paano yan ipinapaniwanag? Trahedya ba to o tinitingnan bilang isang uri ng huling sakripisyo? Napakagandang tanong at dito talaga kailangan ng malalim na pag-unawa. Ayon sa interpretasyon na inilahad sa mga materyalismo, hindi ito tinitingnan bilang isang kota ng trahedya na kailangang punuin. Okay. Sa halip, tinitingnan to bilang ang sukdulan o ang pagiging kumpleto ng patotoo. Tandaan mo yung nabanggit natin kanina sa pahayag 12:11. Oo, yung salita ng kanilang patotoo.
Exactly. Nagtatagumpay sila sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo. Ang martyrdom sa kontekstong ito ay yung ultimate form ng patotoo. Isang testimonya na mas mahalaga sa kanila yung pananampalataya nila kaysa sa sarili nilang buhay. So hindi ito tungkol sa bilang ng namatay, kundi sa pagiging kumpleto ng isang pandaigdigang testimonya. Eksakto. Ang ideya ay kapag naabot na ang bilang na yon, senyales to na yung patotoo ng simbahan sa buong mundo sa harap ng lahat ng bansa ay kompleto na. Nagawa na nito yung misyon niya sa lupa sa kabila ng pinakamatinding pag-uusig. At sa puntong yon, Sa puntong iyon, masasabing handa na ang nobya. At kapag handa na siya, babalik na ang nobyo para tuluyang ng hatulan ng ahas at ang kanyang mga kampon. At pagkatapos nun, idaraos na yung pinakahihintay na kasal ng kordero. so what does this all mean? Kung pagsasama-samahin natin lahat, base sa mga dokumentong sinuri natin para sa iyo, ang buong kasaysayan mula Genesis hanggang Pahayag, hindi lang siya koleksyon ng mga hiwa-hiwalay na pangyayari, di ba? Hindi. Ito ay isang epikong kwento na may iisang narrative thread, isang salaysay ng pag-ibig, pagtataksil, digmaan, at katubusan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan laban sa isang sinaunang kaaway. May malinaw na simula, isang nagpapatuloy na gitna, at isang tiyak na matagumpay na katapusan. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, iiwan namin ang isang tanong, kung susundin natin yung balangkas na to, na yung laban na yun ay ipinagpapatuloy ng simbahan hanggang sa isang takdang panahon na minamarkahan ng pagiging kumpleto ng kanyang patotoo sa harap ng pag-uusig, paano nito maaaring baguhin ang pananaw mo sa mga balita tungkol sa paghihirap na nararanasan ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo ngayon? Sila ba ay mga biktima lam ng mga hiwa-hiwalay at walang kabuluhang trahedya? O ayon sa pananaw ng mga tekstong ito, sila ba ay mga aktibong kalahok sa huling yugto ng isang kosmikong drama na gumagampan ng isang mahalagang papel sa isang kwentong tiyak na patungo sa isang matagumpay na katapusan?